Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the Book of James, aklat po ng Santiago, chapter 1, verses 2 to 4. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. The testing of your faith. At dito po sa text natin today, mapapag-aralan natin yung isa na namang palatandaan na kumikilos yung ating pananampalataya sa ating buhay. So ano yung palatandaan ngayon? Alam mo yung katotohanan na merong nagaganap na pagbabago sa iyong buhay sa panahon na ikaw ay dumadaan sa pagsubok. By the way, anong pagkakaiba natin sa mga di mananampalataya? Yung mga di mananampalataya, kadalasan hindi nila alam kung ano yung nangyayari sa kanilang buhay. Nagtatanong sila sa Diyos, bakit ba nangyayari ito sa akin? Pero tayong mga Kristiyano, dapat po ang ideal situation po ay alam natin sa ating puso, sa ating isipan, sa ating buhay, na sa kabila na mayroon pong pagsubok, alam natin may pagbabagong nagaganap sa ating buhay. So hindi na dapat tayo nagtatanong pa kay Lord, bakit nangyayari sa atin ito? In fact, dapat nga po nagagalak tayo. Kasi dito po sa text natin, binanggit po rito ni Apostle James na dapat magalak tayo kapag dumadaan tayo sa iba't ibang uri ng pagsubok kasi sa pamamagitan po nito ay tumatatag yung ating pananampalataya, natitest yung ating pananampalataya. At the same time, tayo po'y tumatatag sa ating pananampalataya. Ngayon, yung salitang magalak dito ay ang kahulugan po nito ay hindi yung tatawanan mo lang ang iyong problema, kapatid. Parang ito'y mahahalin tulad natin doon sa mga kagalakan na mayroon po yung mga sundalo, sa kanilang pakikipaglaban, nagagalak sila, nakabahagi sila ng pagtatanggol sa ating bayan, or sa digmaan na kailangan nilang pagtagumpayan. Pero at the same time, nagagalak sila dahil alam nila kapag sila'y dumadaan sa training, may nangyayari sa kanila. Tumatatag sila. Yun po ang totoong trophy ng Kristiyano, Yun yung totoong goal natin. Kasi binabanggit po dyan, dapat po ang makita natin ay hindi lamang yung answered prayers. Dapat pong makita natin yung pagbabago natin, yung Christian maturity. Yung tayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Kaya ang mga Christians, alam nila na hindi yung answered prayer ang tunay na goal ng kanilang Christian life. Ang goal natin sa buhay na ito ay yung pong lumago tayo, ma-develop sa atin yung Christian maturity. At alam niyo po, nangyayari yan sa buhay natin sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Binabanggit po yan sa Romans chapter 5 verses 2 to 5. Sa pamamagitan po ng pananampalataya, tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. So, nai-enjoy natin yung mga blessings ng Lord sa buhay na ito. So, through faith, nai-enjoy natin yung maraming promises ng Lord. Yung mararanasan nating magtagumpay. Mga totoong Kristiyano, nagtatagumpay po yan. Hindi yan laging bigo. At sabi rito, kinagagalak din natin ang kahirapang tinitiis dahil ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga, katatagan at pag-asa. Dito alam natin na nadi-develop tayo in times of suffering. Ang nagpo-produce po ng pagbabago sa ating buhay ay yung pong pananampalataya. Yung pananampalataya po, pagka na-develop po yan, magkakaroon tayo ng katatagan, perseverance, character, and hope, pag-asa po. So, sa pamamagitan po nito, masasabi natin na talagang hindi tayo mabibigo sa buhay na ito. Kasi ang sabi po dyan, hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso. So malinaw po ang sabi ng Biblia, hindi tayo binibigo ng pag-asang
ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya huwag kayong magkakamali ng mga Kristiyano po, laging talunan, laging bigo. Ano po, malinaw po ang sabi ng Biblia dito. Ano po, yung tagumpay na yan na ibinigay na sa atin ng Diyos dahil taglay-taglay natin yung pag-asa na ibinuhos ng Espiritu Santo sa pamamagitan po ng kanyang pag-ibig sa atin. Kaya alam niyo po, hindi kayo madaling ma-discourage kasi alam ninyong may nagbabago sa inyong buhay, hindi pa man ninyo tinatanggap yung sagot sa inyong panalangin. So ano ba talaga ang ideal Christian experience? Ano ba yung dapat asahan natin sa buhay na ito? Dito po sa Psalm 34 verses 15 to 19, unang-una sabi diyan sa verse 15, ang mata ni Yahweh sa matuwid na katuon, sa kanilang panalangin lagi siyang tumutugon. Ang linaw, ano po, sa atin daw pong panalangin, lagi tayong tinutugon ni Lord dahil nakatingin sa atin ang Panginoon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa atin. Sabi sa verse 17, agad niyang dinirinig ang daing ng matuwid, iniligtas niya sa mga panganib. So we can expect na diringgin ng Diyos yung ating pong mga panalangin at tayo'y makakaligtas sa mga panganib. Ang sabi sa verse 19, may suliranin man sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Ngayon kung babasahin niyo po sa English Bible, the Lord delivers him from them all. Sa lahat daw ng ating problema, tayo daw po ay tutulungan ng ating Diyos. So, special ka kapatid. Bilang anak ng Diyos, you are special. You are separated from the world. Sanctified. Ang meaning po ng salitang sanctified, separated. At higit sa lahat, you are totally saved. So, spirit, soul, and body. Kaya kang i-deliver ng Lord sa lahat ng mga pagsubok na iyong pinagdadaanan sa iyong buhay. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat muli na intindihan namin yung kahulugan ng testing of our faith kasi meron palang nadidevelop sa amin. Nagbabago kami. Nadidevelop sa amin yung perseverance, character, and hope. At alam namin hindi na kami mabibigo dahil ibinigay mo na sa amin ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinuhos mo sa amin. Salamat Panginoon na maaasahan namin ang iyong tulong sa panahon ng pagsubok. At hindi kami dapat matakot, malungkot, magtanong dahil alam namin sa panahon din ng pagsubok, merong nadidevelop sa amin. Salamat Panginoon, yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo na pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.